Ipinaaresto na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President dahil sa hindi muling pagsipot sa pagdinig ng komite ngayong araw. Ang isa pang opisyal ng OVP biglang humarap sa pagdinig pero pinaalis din dahil sa kawalan ng imbitasyon at otoridad. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Angelique, maaga pa lang kanina ay mainit na ang naging talakayan ng mga kongresista dito nga sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang panibagong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo, partikular na ng confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ng Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. Sa simula pa lang ng talakayan, uminit na ang ulo ng mga kongresista dahil hindi na naman sumipot sa pagdinig ang ilang opisyal ng OVP na ipinapatawag nila na nataon pang may mga biyahe kung kailan naman isasagawa ang pagdinig. Pero kumpara noong mga nakaraang pagdinig na no-show lahat ng OVP officials, ngayong araw may 4 nang humarap mula sa tanggapan. Dahil dyan pinatawan na ng contempt order at ipinaaresto ng mga kongresista ang 4 na iba pang OVP officials na hindi pumunta sa pagdinig. Kasabay niyan, may isa namang OVP official na hindi man imbitado ay biglang sumulpot kaya't pinaalis din siya sa pagdinig. Ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, tanging katotohanan lang naman ang nais nilang manaig, lalo pat pondo ng bayan ang pinag-uusapan. Kaya't sinisikap nilang mapaharap ang lahat ng opisyal na makapagbibigay linaw sa mga isyong tinatalakay nila. Ang iba pang kongresista hindi naman maiwasang magduda sa motibo ng mga OVP official na paulit-ulit na lumiliban sa pagdinig. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now, it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can, again, avoid attending today's hearing, Mr. Chair. There are questions that the documents themselves can't answer. This is why we need the presence of these officials. Sila lang po makakasagot sa mga katanungan natin. Nais nating maging patas. Napakaraming pagkakataon na ang binibigay sa OVP, more than sufficient opportunity, ika nga. Ngunit hindi naman napapalampas ang anumang pagharang sa lehislatura na alamin kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Angelique, yung Chief of Staff naman ni Vice President Sara Duterte na si Yusek Zuleika Lopez ay binigyan pa ng isang pagkakataon ng mga mambabatas dahil naghahain siya ng sulat na may medical emergency yung kanyang auntie sa Amerika kaya siya ay hindi nakadalo sa pagdinig ngayong araw. Pero sa susunod na pagdinig ay pag hindi pa rin siya humarap ay inaasahan na may mapapatawan na rin siya ng iba pang kautusan ng mga kongresista. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmora.